Welcome po muli sa ating weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Last week, ang topic natin ay ang born again. Na kailangan nating ma-born again upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buong pagkatao. Ang espiritual na muling pagkasilang na ito ay hindi isang pisikal na pagbabago, ngunit isang pagbabago ng puso at kaluluwa. It is a recognition of our need for salvation and the work of the Holy Spirit in our lives. Kung naniniwala po kayong kaya niyong iligtas ang inyong sarili, hindi po totoo yan. Walang tao na kayang magligtas ng kanyang sarili sa mga consequences ng kasalanan. Sabi ng iba, sundin mo lang ang 10 Commandments. Alam niyo bang ang 10 Commandments, to pass, you need 100% passing score. Hindi pwede ang 75 na katulad ng college tayo. Okay na, pasado na. Kung meron kang isa sa 10 na hindi mo nagawa, bagsak ka na. At yan ay imposible para sa mga tao ang pumasa. Yan ang dahilan kaya si Jesus ay pinadala ng ating Ama upang magkaroon ng kaligtasan ng tao mula sa kasalanan. Bigyan ko kayo ng example o kaya isang senaryo. Kung ikaw ay gumawa ng crime o krimen tapos nahuli ka, bago ka masentensyahan, haharap ko muna sa judge. Tapos, i-present lahat ng ebidensya at napatunayang ikaw ay guilty. Ang sentensya, kulong ng habang buhay o kaya kamatayan. Hindi mo pwedeng sabihin sa judge pagkatapos ng sentensya, sasabihin mo, Your Honor, matagal na yan at pinagsisihan ko na. Nagbago na ako at may pamilya na ako. Pwede bang ipardo nyo na lang ako? Ngayon, ang tanong ko, sa palagay nyo ba pagbibigyan ka ng judge? Kung hindi kurap ang judge, isaasampa ang judgment at ikaw ay ikukulong. Si Jesus ang ating kaligtasan. Siya ang haharap sa Ama na magte-testify na ikaw ay tunay na nabago dahil tinanggap mo ang kaligtasan sa pamamagitan niya at ikaw ay na-born again. Sa simpleng eksplanasyon, ikaw ay maboborn again kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Siya lamang ang makakapagligtas, kaibigan. Ngayon, merong tanong. Kung ikaw ba ay na-born again, wala ka na bang dadaanan ng mga pagsubok at problema? Hindi po totoo yan. Lahat tayo ay dadaan pa rin sa stage ng mga pagsubok. Masasaktan pa rin tayo. Kaya, ngayong gabing ito, ang ating title ay Aray! Sobrang sakit. Pag masakit, kailangan mo ba ng pain relief? Gusto ko pong pag-usapan ng tungkol sa sakit na hindi nagmumula sa sugat o injury o kaya sa health, but from our emotional at mental na pagkabalisa. Para sa pisikal na pananakit, may mga pisikal na lunas o kaya may mga gamot. Pero saan ang lunas at kung saan ka pupunta para sa gamot sa sakit mula sa kung ano ang bumabagabag sa iyong isip at spirito? Emotional pain can hurt worse than physical injury. Maaring bumaha ang emosyon ng walang humpay kapag hindi natin inaasahan ang pagkawala ng isang mahal natin sa buhay. Maari tayong magdalamhati dahil sa finances. We can anguish over hurt from a betrayal. Maaring ang asawa mo'y nangulo niya. Maaring kaibigan na akala mo'y pwede mong pagkatiwalaan pero hindi pala. All the while, nagbubuhos ka ng bigat sa puso sa kanya dahil akala mo'y isa siyang kaibigan, yung pala'y sisirain ka rin. Nag-iisip ng mali siya o kaya chinichismis ka na pala. Ang mga ito'y nagdudulot ng sakit na maaring mapunta sa isang broken relationship. Mahaba ang listahan ng mga dahilan at sanhi ng sakit. As physical pain comes from accidents or mistakes, na tulad ng nangyari sa aking disgrasya sa Korea nung pumunta ako doon,
The same is true for emotional agony. Lahat tayo ay nakapagsalita ng masakit na nakagawa ng mga bagay na nagdulot ng masakit na mga consequences. I am not only talking about us directly causing pain. Naging biktima rin tayo ng mga nagawa ng iba. Pero, meron bang kaginhawaan mula sa ganitong uri ng distressing pain? Knowing full well the human condition, God, through His Son Jesus Christ, makes available real spiritual power to calm and heal a distressed mind. Narito ang unang lunas. Mula sa 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Siyempre, ang tinutukoy dito ni Pedro ay ang ating Panginoong si Jesucristo. Ang Greek word translated cast, C-A-S-T, ay transliterated eperipto. It means to throw, cast with purpose. Kung kayo ay nag-aalala tungkol sa isang bagay, which is, sino ba sa inyo ang hindi nakaranas na mag-alala sa panahon na ito? Tapos, literally, take those worries and cast them out. Throw them away. Alam nyo, during Jesus' earthly life, siya ay naka-experience ng the whole scale of human emotion. He knows how to feel, He knows how to comfort us, and He knew what to do about it. Uulitin ko, alam ng Panginoong Jesus kung ano ang nararamdaman natin at alam niya kung paano tayo i-comfort. At alam niya kung ano ang gagawin tungkol dito. Ngunit, I'm sure, alam niya na kung minsan, kahit na magdasal tayo, Ama, gagawin ko ang aking mga nabasa at nalalaman. I cast my worries and fears on you. You may have them. Merong posibilidad na bumalik ang mga alalahanin at takot na ating nararamdaman. We have a tendency to take these very worries back to our life. It can be tough to let our fears, our anxieties, and our concerns go. Maraming tao, katulad ko, I confess na kahit ako, hindi agad-agad kong binibigay ang nararamdaman ko sa Panginoon. Parang hindi ako nakawire sa ganung paraan. Hindi ako nakaprogram sa ganung paraan. Nais nating ayusin. Nais nating pamahalaan at kontrolin ang mga bagay o suliranin na ating nararamdaman. Hindi nga ba? Kaya to achieve ang tunay na pain relief mula sa emotional at spiritual na pagkabalisa, ang unang bahagi ay ang pakawalan at ibigay ang iyong problema at mga challenges sa Diyos. Cast it out. Ano ang pangalawa? Kasama dyan ang pagtitiwala o trust. Ibigay ang ating kalooban at buhay sa Kanya. We asked Him to lead us and we expect that He will do so. Kahit na ito ay nasa direksyon na hindi man natin naisip noon. Naisip ko tuloy ang isa sa aking mga paboritong verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct His path. Nasa Proverbs 3:5-6 po yan. Napansin nyo ba na ang verse na ito ay nagtatapos sa isang malaking pangako? God will direct us. Magbibigay siya ng pain relief. Ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos ay maniwala na gagawin ng Diyos ang sinasabi niyang gagawin niya. And then, allow Him to do it. Lahat tayo ay may bahagi sa paglutas ng hirap na nagre-resulta sa sakit. Ang kaginhawaan ay kadalasang nangyayari kapag tayo ay sumusuko at talagang buong pusong magtiwala sa Diyos. Kaya hanggat kaya natin, hanggat kaya ng lakas natin, sikapin nating matupad ito. Sasagutin ng ating Diyos ang ating panalangin. Kapag sumuko na tayo, hilingin natin sa Diyos na pakalmahin ang ating isipan. Sometimes it takes time
Medical research shows that our physical state often changes when we're distressed. Kasama ang ating isip. Ang ating buong katawan ay kailangang tumayo. As our spiritual trust is rewarded and increased, a peace, sometimes even a joy, emerges in its place as we recover. Ang ilang emotional pain lasts for a while. Minsan tumatagal para sa magandang dahilan. Halimbawa, ang tragic na pagkawala ng isang mahal sa buhay ay hindi isang bagay na madali. Sa isang tao, maraming emotional at spiritual wounds ay pwedeng i-overcome. Pero madalas, it takes time to heal. Ngunit nasaan ka man sa spectrum ng emotional o spiritual pain, nariyan ng Diyos upang tulungan ka. I can confidently tell you na ang mga paraan na ito ay epektibo. Since I work so much with people, madalas akong masaktan sa mga nakikita ko o sa mga experiences sa mga ginagawa ng mga ibang tao sa akin. Na-witness ko ang pagbabago when I literally throw the pain and situation to God the Father and to Jesus Christ. Tinulungan ako na mapawi ang sakit. Hindi man bigla, pero nararamdaman ko na gumagaan ang aking puso at pakiramdam. But the Lord do more than that. By casting my cares upon God, I learn from the experience tulad ng pagpapalakas ng ating pisikal na kalusugan o pag-iingat upang maiwasan ng mga aksidente. Natututo tayong kung paano maiwasan ang emotional pain. Dahil sa mga experience natin, natututo tayong i-handle o mas mapabilis ang ating pag-heal ng ating mga pain. A mind filled with pain sometimes could use the comfort and peace that comes from talking things out with the person who caused the pain. At kung ikaw naman ang nakasakit, I suggest na puntahan mo siya o kausapin, i-text, sulatan, just to let the person know that you truly are sorry. Minsan, pareho kayong may emotional pain dahil sa miscommunication o walang communication at all. Sumasakit ang loob mo, ayaw mong i-text or kausapin, ganun din siya, sumasakit ang loob niya sa'yo, ayaw kanyang i-text at tawagan, pareho na lang kayo. So, instead na ma-solve yung sakit, yung pain, andyan lang siya, hindi siya nawawala. Dahil you did not make the move. Meron ka bang sakit sa loob, kaibigan? Emotional pain. Masakit ba? Ibigay mo sa Diyos ang iyong nararamdamang bigat at magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at siya ang magdadala ng bigat sa iyong pinapasan at magbibigay ng healing sa iyong puso. Ngunit, kailangan mo ring gawin ang pinagagawa niya sa iyo. Okay ba? Tara, pray na tayo. Dear God, I come before you today to seek help sa aming mga pinagdadaanan, sa mga nakikinig na mayroong burdened na puso by broken relationships at naghahanap ng kapayapaan. May we surrender all our self-confidence sa pagnanais na sa sariling lakas maaayos ang problema. We cast all our burdens to you and help us continue to truly trust you. Please grant us peace and harmony. In Jesus' name, Amen. Naway ang debosyon na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa inyo na maghanap ng mas malalim na kaugnayan sa ating Diyos at mamuhay bilang isang binagong disipulo ni Jesucristo. Ilahat sa Diyos ang lahat at patuloy na manalig sa Kanya. Sana'y nakapagbigay ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po muli ang ating episode next week. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week.
Bye and God bless you all.